magandang umaga po no sa ating Panginoon. Sige nga, God is good. Grabe. God is good. Amen. Tunay nga no, na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa no. So umagang ito, church no, simulan natin ang gawain ito sa awitan para sa ating Panginoon na hallelujah. Bigyan natin ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon na hallelujah. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo'n pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, yes Lord,
Tunay nga na gaya ng dagat, puso ko ay magmamahal sa'yo sa habang panahon, Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. At tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, kami po ay patuloy na aakit sa'yo. Kami po ay awitin namin ang iyong banal mong tahanan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na, Panginoon, ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaliit ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, tunay nga na maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige, church, no, minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na maghari ka sa amin noon, ngayon at kailanman. Maghari ka sa church nito, maghari ka sa mga buhay namin, maghari ka, Panginoon, sa bawat pamilya. Yes, Lord. Sige, church, na minsan tayo, akin pa ang buhay ko. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong
kami po ay patuloy na aawit sa iyo. Tunay nga na ang katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Si Church na patuloy natin awitan ang ating Panginoon na katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay, Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan sa church, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Patuloy pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Yes, Lord, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasabayan. Ikaw lamang ang tanging kong sasabayan. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan na Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang aming kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan sa church, aawitan kita
Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan sa church. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na kay buti mo sa amin. Hallelujah. Langin namin, Panginoon, na maghari ka sa mga buhay namin at dalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan na ngayong gawain sa umagang ito. Hallelujah. Binabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, ano? Amen. Sige po, ano? God is good. Grabe. Amen. Hallelujah. Yun ang magandang umaga po sa ating lahat. Ano, at higit na magandang umaga po sa ating Panginoon po. Ano, hallelujah. Amen. Sige, church. Kamusta? Kumusta? Amen. Mabuti po. Ano, tulingan na kapag nasa Panginoon, tayo ay mabuti. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. At isa pa, ano na to. Tapos, tayo po ay dumiretso na no, sa pagpapasalamat. Ito lagay natin. Nakaset mo yung alis mo na. Okay. Alis ko na ulit. Kaya ko nilagay yung... Dito po yung charger niya. Oo. Sige, hindi. Ito mo yun. Ayan, ano. Ay, wala pala. Pamagkabera ako pa para... Ayun. Sige po, no. Teka, bawasan natin ang mic ko. Hello, Martes. Hello. Hello. Ayan. Ayan. Uy, tama ba to? Sige po, ano. Naku po tayo sa pagpapasalamat. May magpapasalamat po ba? Yan yung sa nakausap natin. Ayun, na sige po, no, palakpakan natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Tita Del. Ulan talaga ang laki. Hindi ka kasya sa monitor. Good morning, good morning, good morning. Thank you, Lord. Kasi kanina may nakasabay kami sa jeep mula doon sa Garay. Bumaba siya ng SM Tungko. Polio siya. Polio, ha? Lalaki, 53 years old. Makikipag-usap ni Pastor Vic kasi magkatapat sila. Magkabilang dulo. Katapat sila. Polio siya. May dala-dala siyang tungkod. Sabi ni Pastor, Brad, ang ganda naman ng tungkod mo. Ay, alam niyo naman ang ating pastor. Tapos sabi niya, opo, sabi niya, galing pong Japan. Eh, nagkakwentuhan, ganyan-ganyan. Alam niyo, nakakaano siya ng, nakaka-lift up ng spirit, yung tao. Kasi, sa ganung kalagayan niya, yung mga normal na ngayong mga tao, sobrang tamad di ba? Diba? Walang magawa, di ba? Yun, polio siya, as in polio. Alam nyo,
Nagkaasawa pa siya, nagkaroon pa siya ng 3 anak, tapos ang mga anak niya. Galing, no? Nakapag-Thailand siya, hindi na namin tinanong kung paano ang ginawa niya sa ganung itsura niya. Nakapag-Thailand pa siya. At saka isa pang bansa, Pastor? Japan. Japan. Japan at saka Thailand. Nakapag-ano siya. Tapos, nagkikwento siya na yun nga, ganun kalagayan niya. Sabi niya, hindi daw niya inisip yung pagiging PWD niya. Ang inisip daw niya, kailangan niyang kumilos kasi nga, may 3 siyang anak. Ang nakakapagtaka doon, kasi inborn na siya na polio nakapag-asawa pa, nakatatlong anak. Diba? So, nandun talaga yung sabi ko nga kay Pastor, ang galing niya, no? Sabi ko, oo nga, sabi niya, nakaka-lift up ng spirit. Kasi, pag titignan natin yung tao, akala mo alam niyo kung anong trabaho niya ngayon, doon sa food court ng SM Tungko, makikita daw natin siya daw doon. Isa siya sa mga naglilinis ng mga lamesa daw doon. Tapos na chismis pa. Sabi niya, yung kabalen pala, kay Heart, ibang yung kabalen na restaurant, kay Heart. Tapos kaya ako tumayo ngayon dito, kasi itong week na to, pag makita, sabi ko nga, Lord, sinadya mo sigurong makilala namin tong tao. Kasi para makita ko mismo yung kabutihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, na hindi sa tao talaga, nasa Lord, nasa ano mo talaga. Amen. Oo, kasi kung iisipin, itong week na to, talagang kumapit kami talaga kay Lord God. Hindi ko na kung ano nangyari, basta itong week na to talaga, si Pastor, si Ate Toya, si Ate Blessy, puro sila na doktoran. Pero sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala po sa amin. Nung pinakita ng Lord God kanina yung tao na namit namin, sabi ko, napakabuti mo talaga, Panginoon. Pag hindi ka kami hihiwalay sa'yo, ilalagay mo kami lagi sa tama. Hindi mo kami pababayaan. Maliit, malaking bagay, pasalamatan natin sa Panginoon. Kasi yung kalagayan ng tayo, at ito pa, malamang nawa, sa linggo siya mismo ang nag-invite sa sarili niya. Tatay, sabi niya, hindi pastor ang tawag kay Pastor Vic. Tay, sabi niya, makikipagkita po ako sa inyo sa Sunday. Every Sunday po, ba't diyan po kayo sumasakay? Kasi kilala niya lahat yung mga driver doon hindi siya nalilibre ng pamasahe kasi kanina nagmasahe siya. Sabi niya, pag nakita ko po kayo sa Sunday, ganitong oras po ba? Oo, lagi kami ganitong oras. Sama po ako sa inyo, gusto ko po umaten sa church niyo. Kaya, sabi ko nga, tignan mo, hindi na nga namin invite, siya yung nag-invite ng sarili niya. Sabi niya, sama po ako sa inyo, tay. Gusto ko makaating sa ganyan, sabi niya. Nakikita niyo siguro to dyan sa SM Building daw. Polio talaga siya as in, yung maliit yung binti, anak, malaking binti. Yung normal yung dito. O minsan nandyan siya, pero mas madalas sa tungko siya. Yung dito maliit, polio. Maliit ang legs like sa. Hindi ikaw naman anak mo si Melvin. Hindi siya patay. Parang, hindi si Melvin, hindi. Ayun. Kaya, kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa ngayon, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Sa totoo lang, huwag tayong bibitaw. Yun lang, maraming salamat. Good morning din ulit. I love you all. Amen. Hallelujah. Sige po, nang palakpakan natin muli ang ating Panginoon po. Amen. Sige po, sino pong may magpapasalamat pa po ba, no? Bago tayo dumako sa, tithes and offering po, Mami, tight siya ng piling daw. Okay na po, wala na po. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating tithes and offering. Sige, dito na lang din po ang ating Basket. sige po.
Sige po. Lights and opening. Pakilagay na lang doon, ha? Yan. Okay, ba? Pakilagay na lang doon. Yan, may opening or type. Pwede kahit saan. Ako nang din naman yan. Basta mga lagaan, hindi ko sa Oo, tama yun. Puso, wala yan sa laki. Kahit mo. Opening. Saglit. Uy, Wait lang. Kukuha pa lang ako excited. bigay ka na opening, no? Sandali lang kasi. Backsliding ka eh. Backsliding ka, magbigay ka, uy. Kanya akong tignan. Hindi ka lang Hindi, lang. Father God, i-bless mo lahat ng offering na yan Yes, Father God. para sa kailalago ng gawain. Hindi gawain ng tao, kundi gawain ng Diyos. Amen. Binibigyan mo kami ng chance mabigyan ng gantimpala upang maibulgar ang salita ng Diyos. Ang pangaral ng salita ng Diyos. Ikalago ng gawain. In Jesus Christ's name, tagawin mo po itong katanggap-tanggap. Amen. Okay. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating communion po. Basahin po muna natin habang dinedistribute po, Sige. 1 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28. Sige po, Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. 25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinaw sa pag-aalala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Noong nagkaroon sila ng hapagkainan, sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na aking inalay para sa inyong kaligtasan. At kanyang sinubo. Pagkatapos sila kumain, kumuha sila ng saro, ito ang dugo ng bagong tipan. Ngunit mahalaga ay saliksikin natin ang ating mga sarili. Okay? Akin yung mga soda. Tawagin natin ang ating worship leader. Sige po, hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon at tayo po ay hindi na rin natin patatagalin at idedire-diretso na natin. Tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay po ng Word of God na pumanahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Magandang umaga. Good morning, Pastor. Sa August 16 ba? Yes. Paki-verify mo kay Pastora Carla kung tuloy, ha? Ikaw na mag-coordinate, Toya? Apo. Ha? Naging teacher mo naman ng araw yun. Okay. So, mga kapatid, live tayo. Tingnan natin kung naka-live din ako dito. Okay. Tayo ay magsisimula. Nakikita ko sarili ko. Very annoying. Okay. Annoying?
Hindi, conscious ako. Ayoko, close ko muna yung Facebook dito. At, pwede ba natin connect sa wireless to? Ay, pwede po. Control, ang pipindutin ko, Control K. Ayan o. Windows na, i-detect ko. Ayan. Wireless na lang. Smart, ito, wireless, pwede naman to. Tinest ko na to sa bahay eh. Umandar dun sa bahay eh. Na-discovery ko. Nag-search ako. Yan. Yan. Yes. Tapos, feed ko to. Connecting. Couldn't connect. Yan. Sa Myra Cast. Tama? Sa inyo, Miro. Okay. Accept. Accept mo. Yan. Bakit ko ginanito? Kasi meron ako ipapa-out sa inyo. Okay ba? So, ako ay mag-i-special number bago tawag dito? Ito. Good day. Let us sing this song for the Lord. May verses. Ba't kinamit mo na lang sa Bluetooth? Ito na. Yung TV. Video lang. Hindi, ayaw niya. Sige, mamaya na lang yan. Ito na lang. Mga kapatid. Sandali Bluetooth pa lang. Related tong kantang to dun sa nakaraan sa Epo J. So, related to. Okay ba? Sabayan niyo ako. Pwede naman kayo nakaupo kasi preaching. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guide. Ding love all through my life. Lead me, Lord. Amen ba? Amen. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp on my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your
guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon, i-disconnect na natin. Pwede mo na i-disconnect, kapatid. Okay na. Na-disconnect na. Okay. Mga kapatid, dati, ang pinag-aralan natin doon sa FOJ, yung checklist ng ating pundasyon kay Kristo. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, claiming your foundation, who is Jesus Christ. Amen. Amen. Isa sa mga pinaka-critical yung pag-claim ng mga pangako ni Jesus Christ. Actually, alam na natin. Kaya lang natin babalikan kasi tayo lahat ay, kaya nga sinulat ang Bible. Hindi naman pwedeng kabisado mo lahat kung ikaw ay busy sa pakikibaka sa buhay. Amen ba? Amen. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung critical part na pwede natin pag-aralan, yung pag-claim. Ano yung ibig sabihin ng claim sa Tagalog? Ano yung claim sa Tagalog? Gusto natin angkinin. Hindi para maging sakim kung hindi ma-share natin sa iba. Okay ba yun? Ngayon, buksan natin sa aklat ng verse 29 and 30 ng Psalms 104. Ulitin ko. Psalms chapter 104 verse 29 and 30. Pakibasa nga yung Tagalog. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Mga kapatid, hanggat buhay ka, dalawa kasi ang spirit na meron ng tao. Spirit of man at saka ang Holy Spirit. Minsan, isang another word for spirit, the breath of life. Kahit nga may oxygen, hindi ako naniniwala ang tao mabubuhay. Kahit may oxygen, patay na, hindi na mabubuhay yun. Yung sinasabi nila minsang comatose, ganun yun. Kaya dapat maingat tayo sa ating buhay, lalo na sa buhay espiritual. Ang buhay na espiritual, yan na nagbibigay ng buhay. Tingnan mo ang sabi niya sa verse 29. Basa. Iyong ikinukugi ang iyong mukha. Sila'y babagabag. Ay, wala ka palang mic. Kala ko nasa FOJ. Ulitin mo. Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangababagabag, iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y nangamamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok. O, nakita niyo na. Amen. Hindi porket may oxygen, yun daw ang breath of life. Sa lupa yun. Doon nalito yung, hindi naman ako naninira ng reliyon. Ang isa dyan, yung Jehovah's Witness.
nalilito sila sa pagtulog ng kaluluwa at pagtulog ng espiritu ng tao, iba pa sa espiritu ng Diyos. Papatunayan ko sa inyo na ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng tao, yung hininga, magkaiba dahil dito pa lang sa sitas na to. Pakibasa nga yung Psalms 30 verse teka, mali. Hindi Psalms nga, naalala ko. Sa Job pala, Job. Job 34 verse 14, pinakikita na magkaiba ang espiritu at ang hininga ng tao. Kaya alam nyo, pag hindi maganda ang pundasyon mo sa Biblia, kahit na nag-aral ka pa ng Bible school, malilito ka. Hindi ako galit sa mga nag-aral sa Bible school. Ang problema sa mga nag-aral ng Bible school, nakakahon yung alam nila. Delikado yung kapatid. Merong ang, ito, bibigyan ko ng sample. Merong ang so-called Bible scholar, pero hindi nag-aaral maigi ng salita ng Diyos. Tapos, na-discover nila yung Dead Sea Scroll, yung Book of Enoch, yung Ethiopian Bible, mariraw. Si Jesus Christ daw, hindi namatay at nabuhay muli. Kaya mong kalokohan yan, Bible scholar yan, ha? O. At kayo, scholar kayo ng Panginoon, doon kayo sa tamang aral. Bibigyan ko kayo ng ebidensya. Job, no? Parang trabaho, back job. Job, chapter 34, verse 14, ang sabi, if he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit, tingnan nyo ha, and his breath. Di magkaiba yung spirit at saka breath. Although sa Hebrew, halos parehas lang ang word na ginamit. Pero ba't nilagay ng translator yan? Kasi may grammatical peculiarities na tinatawag. Merong grammar sa Hebrew, whether ang ginamit nila ay pictogram or hieroglyphic or textual, ito ang grammar. Iba yung spirit at yung kanyang breath. And tingnan mo yung pagkatagalog, anak. Sige, tuloy. Kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga. Nakita nyo? Ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga. Magkaiba yaon. Sa spelling pa lang, espiritu at hininga magkaiba na. Sangayon mo kayo? Amen. Huwag kang magtuturo ng prinsipyo sa Biblia kung hindi mo alam ang sitas. Sa online Tagalog, ganito ang pagka-translate. Pakinggan nyo. Kung itatakda lamang ng Diyos ang kanyang layunin para sa kanyang sarili, at kung iipunin niya pabalik para sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at kanyang hininga. Tama? Mali. Hindi ba? Ngayon, tanong ko, pag sinabi bang spirit, hininga, laging parehas? Depende sa grammatical peculiarities. Mahirap magturo ng Biblia kung isang beses mo na natutunan, may sitas, tapos na. Mahirap yun, kapatid. Oo nga, may Holy Spirit. Pero kung hindi ka naman nag-aaral, ano ituturo mo? Si Pablo nga nag-aaral eh. Pariseo pa yun. So, importante malaman nyo na yung spirito at hininga ng tao magkaiba. Ayan, their breath, they die. You take away the breath, sabi sa Ingles, sa verse 29. Kaya tayo, para mabuhay, kailangan natin ng Holy Spirit. Sa Genesis chapter 1 verse 1, yung Holy Spirit binanggit, the Spirit of God hovered towards the river. Huwag naman buksan, kasi hahaba eh. Nag-gets nyo? Amen. So sabi niya sa verse 31, ay verse 30, basa, Tagalog. Tubig na. Iyong sinusugo ang iyong espiritu
Sila'y nangalala lang at iyong binabago ang balat ng lupa. Oh, nakita nyo? You renew the face of the earth. Eh, ang umpisa, madilim. Sirap naman buksan ito. Iyan po. Kahigpit naman kasi. Yung maliit na. Thank you. Thank you, sir. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Yan. So sabi niya, Thou sends forth thy spirit, and they are created. Thou renewest the face of the earth. Kaya bago natin ma-recognize ang Lord, kailangan may Holy Spirit tayo. Paano ma-recognize ang Holy Spirit kung tayo ay buhay pa? Yung sinabi ni Jesus Christ, you must be born again, kailangan tayo dumaan sa laman. Kailan ba tinanggap si Kristo? Fetus ka pa? Hindi. Kailangan ipanganak ka muna Amen. sa tubig at espiritu. Ano yung espiritu doon? Oxygen and blood and flesh. Di ba yung baby nasa loob ng tubigan ng nanay? O, di ba may tubig yung water yon? Tapos yung sa pusod, dugo at saka oxygen. O, tama ba ako? Amen. Ganun na ganun yung gene. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Tingnan mo dyan, John 3:3, para mas maintindihan, kapatid. Hindi siya tubig at langis na. Tubig at Ang laman, ang espiritu, espiritu. Iba pa yung hininga. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Kasi tatanungin kayo ng Diyos yan. Ano ba natutunan nyo kay Pastor Vic? Wala ho eh. Ako pa ngayon na may kasalanan. Oh. Kaya sabi niya sa New Testament, sa John chapter 3 verse 3, pakinggan niyo to. Basa Tagalog. Sige. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian O, ng itanong Diyos. ko, paano mo masasabi ipanganak muli kung hindi ka naman pinanganak? O, ano yung paliwanag ni Jesus Christ? Hindi alam ni Nicodemus yun. Si Jesus Christ advanced during His time. Tingnan nyo, sabi ni Nicodemus sa verse 4. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Ang hindi niya alam, pag pinanganak ka, at meron kang abilidad maniwala, makinig, magrason, maintindihan ng mga bagay-bagay, pwede ka ma-born again. Kaya sinabi niya itong verse 5 para maging birthday mo. Tingnan nyo, di ba kala niya, pag matanda ka na, ipapanganak ka muli, kailangan mo bumalik sa pagkabata. Ang hindi niya alam, ang tao, scientifically, pinanganak ka na sa tubig, at dugo, at sa espiritu. Tingnan mo, Verse 5, pakibasa Tagalog, 5 and 6. Sige. Ito ang technique para malaman mo kung ang kaharian ng Diyos nasa iyo, kung ikaw ay born again. Sige, verse 5 and 6. Kasi maraming churches ngayon, hindi tinuturo yun. Malabo. O, sige, 5 and 6 hanggang 7. Verse 5, Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. O, tubig. Ano yung tubig? Bahay bata. Yun ang entrance eh. O, tapos, anong para mabuhay? Kailangan may espiritu, may hangin. Eh, di ba kasasabi lang doon sa Job, yung spirit and breath, dalawa yun. Espiritu at hininga. Naalala niyo yun? Oh, hindi ako magtuturo na walang supporting verse. Na dyan nagkakamali ang Jehovah's Witness at ang ibang full gospel churches. Hindi nila maintindihan eh. Kung may medical background ka, lalong madali. Tama ba ako? Mabubuhay ba ang bata kung walang oxygen, walang dugo? Tao tayo, nasa laman. Kaya sinabi ni Jesus Christ, verse 6, tingnan niyo sabi niya,
That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is Spirit. Iba yung spiritual sa Holy Spirit, iba rin yung hininga na kailangan ng fetus o embryo o ng bata. O Tagalog, basa. Ang ipinanganak ng laman ay laman niya. O, tama ba? O, ilan na yun? 1. O, sige. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. O, ilan ba ang born again? 2 beses lang. Eh ba, dinadagdagan ng Biblia. O. Ano sabi niya sa verse 7? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan nga kayo'y ipanganak na muli. Kaya yung sinasabi ni Nicodemus, kailangan ba ipanganak siya ulit sa womb? Hindi. In-explain ni Jesus Christ, yung pinanganak ka sa sinapupunan, first born ka na. Nung pinanganak kang uli, second born. Yun ang born again, spiritual. Kailan ka ba tumanggap kay Kristo nung baby ka? No. Hindi. Oh, di ba? Yung kisip-isipan nyo yun. Tumanggap ka kay Kristo dahil meron kang kakayahan makaunawa. Meron kang kakayahan tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, 2 na yung birthday mo. Dapat. Marami dyan, hindi tinatanggap yung salitang born again. Akala nila relihiyon. No. Kapatid, that is transformation from physical to spiritual Amen. salvation. Amen. Oh, amen ba? Malinaw na ba? Amen. Amen. So, napaka-importante, alamin niyo yung solid foundation ng pagiging born again. Hello, Ashuwer, can you hear me? Amen. Kaya napaka-importante. Ngayon, pumunta naman tayo sa faith in action. Meron akong gustong ipakita sa inyo. Na-preach ko to sa FOJ, 2 FOJ churches. Ngayon, dahil related naman, pumunta tayo sa Acts chapter 5. Gawa. Sa Tagalog, gawa. Tungkol kay Ananias. 2 ang concern natin dito. Number 1, pag ikaw ay nasa Panginoon, you must be honest. Lalo na sa material na bagay, gaya ng pera. You cannot serve money or the God of money and what? God at the same time. Amen. Hindi masama ang pera. Ang masama ang pag-ibig sa pera. Amen. Kasi kung pag-ibig mo sa pera, ayaw mo magbayad, yun, pag-ibig sa pera yun. Kailangan magbayad din tayo ng utang. Amen. No? Walang exempted dyan, gaya ko. Naintindihan niyo ako? Amen. Amen. So sabi rito, meron yung kinikwento ko dito, yung kwento ko muna bago natin tingnan yung Biblia. Si Ananias at Sapphira sa verse 1, meron silang ari-arian. Kinig kayo ha. Ngayon, dineclare nila sa church, sila Pedro, tsaka mga apostles, kumita sila ng ganito, ganyan. Although hindi binanggit dito kung magkano. Pero, dinaya nila ang church, kala nila, kukunin ng buong church. So, ganun usually yung mga nagdo-donate eh. Nung malaki ang bentahan ng lupa, hindi na nila in-involve yung church. Kaya nasabi ni Pedro, pakinggan nyo, basahin nyo rekta yung Tagalog sa verse 1 to 5. Basa. Verse 1. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Okay, sige, tuloy. 2. 2. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. To be fair naman, mga kapatid, ang objective dito nung sinabi ni Pedro, hindi naman sinabi rito sa Bible na kukunin nila yung buong halaga ng lupa. True. Ang ayaw lang ni Pedro, noong mga panahon na yun, sabihin mo yung totoong binenta mo, hindi naman namin kukunin. Hindi ba ikaw ba may-ari nun? Sige, tuloy mo yung basa. Iniligid, nakita nyo ha, iniligid. Ibig sabihin, inilihim niya yung pinagbentahan ng lupa kay Pedro at sa mga ibang apostol.
Tuloy, ulitin mo, verse 2. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paano ng mga apostol. Tingnan nyo ha, hindi sinabi, dalawa yung bahagi. Diba? Nagets nyo? Kaya ng isang bahagi lang ang sabi. Ang dinala niya sa apostol. Hindi naman sinabing ibigay mo lahat. Wala rin naman sinabing yun lang ang ibibigay. Ang point doon, nagsinungaling pa sila. Sige, datapwat, verse 3. Datapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Verse 4. Tingnan nyo ha. Sige, pakinggan nyo maigit. Sige, lakas mo anak. Nang yaoy nananatili pa, hindi ba yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba gana sa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Nakita nyo? Hindi naman sinabing, ibigay mo yung 2 bahagi, yung total price ng lote. Ibigay mo sa mga paanan ng apostol. Naintindihan niyo ba ako? Pero ang ginawa niya, naglihim pa, kanya naman yun eh. Pwede naman niya sinabi, kunyari, nabenta namin yung lupa, 500,000. Ang nilagay namin sa mga apostol, 250,000. Nagkait pa siya eh. Nagsinungaling. Dapat, dinala niya yung halaga ng lupain, sinabi na lang niya yung totoo. Kumita kami doble. Pwede bang kalahatin na? Dapat naging alam niyo, maganda yung honest ka. Lalo-lalo na sa gawain ng Diyos. Amen. Tingnan mo katuwiran ni Pedro. Ulitin mo yung verse 4. Verse 3. Sige. Datapwat, Makinig. Diyan galit ang Diyos sa kupit. Sige, tuloy. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Alam ng Holy Spirit, pag ikaw ay Kristiyanong totoo at nagbago ka ng puso, nagpagamit ka kay Satanas dahil lang sa halagang ganito, magsisinungaling ka pa, pera naman daw nila yon. Tingnan mo kung tama ako. Verse 4, sige. Tingnan niyo ang katwiran ni Pedro. Nang ngayon, sige. Nang yaoy nananatili pa, hindi ba yaoy nanatiling iyong sarili? Di ba? Nakita niyo? Naintindihan niyo ba ako? Amen. O, gusto niyo, English, para mas malinaw. O, pakinggan niyo. Anong version? 4. While it remained, was it not your own? After it was sold, was it not in your own power? Why have you conceived this thing in your heart? You have lied. You have not lied unto man, but unto God. Pag magbibigay kayo sa church, halimbawa, pinaalam mo sa ibang tao, kay Pedro, kinita ko 1 million. Tapos, tatago mo pa yung salitang 500,000. Ibibigay mo yun sa church, 500,000. Huwag mo na ilihim, sabi mo kumita ako 1 million, kunin ko yung kalahati, sa amin naman yun eh. Pwede naman ganun eh. Ang nangyari, nagtago pa sila. Akala mo kukunin ng church yung buong 1 million. Nakikinig ba kayo? Amen. Maraming ganyan eh. Gusto, puro kabig, ayaw magbigay. Masama yung mga kapatid. Pumapatay ang banal na Espiritu ng Diyos sa mga taong nagsisinungaling. Pasalamat kayo, pasalamat tayo kung tayo nagkaroon ng ugali magsinungaling at pinatawad pa tayo ng Diyos. Hindi kagaya ni Ananias at na Sapphira, namatay, pinatay ng Diyos. Kung kaya nyo mag-church at magdadahilan kayo hindi kayo makakapag-church, matakot tayo. Oo, yung hihilingin mo, bibigay niya. Pero laging may problema. Bakit? Kasi hinaharang ni Satanas yung sarili mo eh. Sinabi mo, mag-church ka, tapos hindi ka mag-church.
Hindi naman ako ang sinuway niyo, si Lord eh. Nakikinig ba kayo? Amen. Amen. Mahirap yung laging absent sa praise and worship. Tapos paghihingi ka ng blessing, ang bilis-bilis mo. Bakit? Ang tingin nyo ba dito sa praise and worship natin? Porket ganito ang size ng church, nakiki-church tayo kala Michael dito sa bahay na to. Porket maliit, minamaliit nyo yung blessing. Nakita nyo naman, mapaliit, mapalaking church, pwede ang pastor nyo. Bakit? Sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Wala yan sa laki ng church. Nasa anointing yan ng Lord. Yung hindi nagpapakanta sa malaking church, napakanta, dalawa pa. Amen ba? Hindi ba natutuwa ang Lord sa ganon? Nagka-come forward pa, may nagka-come forward. Pero pagdating dito, hindi nagka-come forward. Hindi ba nalulungkot si Lord pag ganon tayo? Hello, are you listening? Pastor, hindi ka naman nag-aaltar po kasi nga maliit nga yung place. Lulusot pa eh, no? Rinig na rinig dito, oy. Yung mga bibig mo talaga, lagi. Yung mga bibig. Use your nose, not your mouth. Yung mga bibig. Naintindihan niyo ba ako? Lesson to, kapatid, kung ano ang power ng Holy Spirit. Amen. Hindi ako nagbigay, iniba niya yung lesson ko eh, pinrepare ko, iba eh. Ibang Oh, verse 5, ibang-iba yung use your eyes, not your mouth. Use your walang bago. eyes, not your nose. Walang bago, Pastor. You knows everything. Walang bago. She knows everything. Oh, ano? Tingnan nyo kung ano nangyari doon sa husband. Ananias. Sige, basa, verse 5. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw nyo maparusahan, huwag nyong biruin ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit. Pumapatay. Merong nai-stroke, hindi ko alam kung anong reason ba't siya namatay. Nalimutan niyang huminga. Verse 5, sige, basa. Mag-mic ka. Lakasan mo. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. Makita nyo. Ano nangyari? Nilagot ang Nalagot hininga. ang hininga. Ang unang tinira? Yung ilong. Hindi nakapaghinga. Kaya yung mga malalaki ilong, ingat kayo. Ang kadaldalan nyo. Di ba yan, no? And he gave up the ghost. And great fear came upon all those Kayo who... lang may magandang ilong. Tapos yung mga may ilong dyan, malaki, hindi marunong makinig. Tingnan mo, nalagutan ng hininga. Makulit eh. Tama ba? Ano? Isa? Kayo na, may maayos yung Wala ilong. naman ako sinabing maayos ang ilong ko. Sabi ko, gamitin mo ang mata mo, hindi yung tenga mo, hindi yung bibig, hindi yung Sige, ilong. Mase. Verse 6, sige. And the young man arose, wound him up, binurol na, nilibing na, carried him out, and buried him. At nang sitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Kinuha ba yung donation? Yung contribution? Hindi. Kasi kinikickback niya sarili niyang pera. Eto, makinig kayo. Huwag kayong mangingickback na para sa Diyos nilagay ng heart sa'yo. Huwag kang maglihim. Pag nagbibigay ka sa Lord, huwag mo ililihim sa Kanya. Sabihin mo na lang, Lord, amin na lang ito kalahati, kailangan ko. Hindi magagalit ang Diyos. Hindi. Ang ginawa mo, nilihim mo, swapang ka pa. Nagalit ang Diyos. Kasama mo mga apostol. Tingnan nyo, and buried him, verse 7. Pagkatapos ng 3 oras, ano nangyari? Verse 7, sige. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. Ano sabi? At verse 8, at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Kita nyo? Hindi naman kukunin ni Pedro yun eh. Ang gusto lang malaman ni Pedro, bakit ka naglilihim? Wala naman sinabi kukunin lahat ng bahagi eh. Mahirap magdagdag, magbawas sa Biblia. Yun yung sinasabi ko. Verse 9, ano sabi?
Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. Kita mo, alam na ni Pedro mamamatay siya. Nakakatakot kaya yan. Kala nila napakabait ng Holy Spirit, Diyos yan. Lahat nga ng kasalanan na magawa mo kay Kristo, napapatawad. Pero kasalanan sa Holy Spirit, hindi pinapatawad yan. Tingnan mo, pinatay silang pareho. Ano sabi? Verse 9. Then Peter said unto her, How is it that you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them who they buried, thy husband, and at the door, and shall carry thee out. So namatay din dahil sa pera, si Sapira. Pangalan pa lang namatay na Sapira. Hello, ang tanong ko, may bibigay ka sa Lord, yung sarili mo, Amen. tapos napipilitan ka lang, baka iklian na ni Lord yung buhay mo. On and off ka lang Christian hindi ka totoong Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, maging totoo kang Kristiyano. Pag may problema, doon lang tayo lalapit kay Lord. Pag may hihilingin tayo, doon lang tayo lumalapit kay Lord. Mabait lang tayo pag may kailangan. Oh, inulit na naman. Parang Book of Job. He yielded up the ghost. Pati yung babaeng si Sapira namatay. Verse 10, basa, Tagalog. Sige. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan, at nasumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas, at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Oh. Namatay yung mag-asawa dahil sa paglilihim na sa presyo ng lupain. Hindi naman sinabing kukunin lahat. Hindi rin naman sinabing hindi kukunin. Pero ang malinaw doon, bakit ka naglihim sarili mong pera? Hindi naman namin kukunin sa iyo yan eh. To be fair din ha, makinig kayo. Meron naman kasing church. Wala naman akong Pag, perang makinig kayo. Meron naman kasing church, pag nalaman may pera ka, inaabuso ka. True. Ako hindi ako one-sided. Meron din mga ministro, hindi ako naninira. Mga pare, mga ministro, mga pastor, mga bishop, mga sobra-sobra na yung pera nila, hindi naman nila itinutulong sa maliliit na churches. Puro salita lang, puro umpisa. Hindi pinangahalagahan yung mga pastor niya. Kikinig ba kayo? Amen. Kuminsan, hindi yung bishop, hindi yung pastor. Yung mga asawa ng mga pastor. Anti-pastor. Yan mga asawa na yan eh. Mga ano talaga yan eh. Mga atribida. Hindi ako nagpaparinig. Kasi realidad, kayo mga misis na mga pastor, Oh, pastor ako, mabait ako. ayusin nyo yung mga ugali nyo. Kasi kayo nagiging katisuran sa mga miyembro. Lalo na kung sino pa yung asawa ng pastor. Warning to mayabang. Akala mo porket malaki yung church na kanya na yung buong Pilipinas. Richon. Hindi yun si ate ko Ay, hindi. Hindi yung ate ko. Hindi, kaya ako naikwento sa inyo kasi experience ko yan sa iba-ibang churches. Kaya ako, pag ang asawa ko, nakita kong hindi ako sinusuportahan, pinagagalitan ko talaga. Hindi naman ganun yung asawa ko. Ilan years na kami. Sabay ano. Ilang years na tayo, hoy. 36. Anong hoy? Ilan years na tayo, ang ginagamit mo naman yung bibig mo 36 pastor, grabe makahoy. May pangalan 36 years. Bago mo ako sermonan, ng tamang pag-aasawa, tingnan mo muna yung sarili mo. Kami na, pagdaanan namin lahat 36 years na kami. Dapat purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya yun, sa verse 10, namatay. Ano resulta? Natakot sila. Minsan, kailangan din takutin para matuto silang makinig.
sa pamamagitan ng signs and wonders. Verse 12. Basa. May natutunan ba tayo sa pag-claim? Sige, basa. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. Oh, alam nyo ba, ito na. Claiming na to, ha? Pero huwag nyo i-claim to kung hindi buo loob nyo. Kailangan meron kayong faith. Kailangan magpalayas kayo ng demonyo. Yung sarili nyo muna bago ibang tao. Huwag kayong magka-cast out ng demonyo kung sarili nyo, demonyo kayo. Hindi kayo nagsisamba lagi. Madali kayong makinig. Madali kayong hanapan ng butas ng kaaway. In short, doorway. Lumalaban yan. Hanapan ka talaga ng problema niya. Kaya hindi biro itong katuruan na to. Tingnan mo yung aklat ng Mark 16:17. Excuse me, Pastor. Tatanong, ano ba yung portico? Word sa portico? Portico, poste. Porch, Solomon's patio. Meron kasi sa templo, may lugar ng yung para magpahinga o may hinihintay. Solomon's porch, may poste yun, tapos may upuan. Parang SM. Wala ka mapuntam, naghintayan. Parang gano'n. Solomon's porch. Ayan, no? Ayan yung English, so tingnan mo. Solomon's porch. Portico ni Solomon. Okay? Nanunubo ka. Oh, Mark 16:17, kapatid. Mark 16:17. Naggalit ako. Pastor, nagwala dahil sa verse. Winasak ang laptop, binasag ang cellphone. Ano kaya ganun? Grabe. 17:18, sige. Basa, Tagalog. Sige, go. 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Oh, tingnan nyo ha, kung totoo kayong may gift na ganyan. Hindi lahat na pagkakalooban yan. Sabi niya, ito ang mga tanda na susunod sa kanila na nananampalataya. Sa ngalan ko, magpapalayas kayo ng dyablo. Amen. Amen. Kayo'y magsasalita ng bagong wika. O, ba't ako? Ha? Hindi ko naman alam lahat ng salita sa King James, pero sa tagal na-acquire din. Kahit sa Hebrew, Ashdod, Vas. O, ano ibig sabihin nun? The power of God. Sa Hebrew yun. Dumuna is Theos, power of God. Kita niya yung mga ganun ba? Sample lang yan. O. Kung ating pag-aaralan yan, binanggit yan 3 beses sa Book of Acts. Acts chapter 2 verse 43, natakot sila dahil sa signs and wonders. Kadalasan, pag na-claim mo yung pundasyon mo tama kay Kristo, nakikita niya yan to prayer and fasting. Makukuha mo yung desire na yan, mag-aayuno ka, mananalangin ka, prayer and fasting. Amen. Hindi mo makukuha yan kung wala kang faith. Kahit mag-ayuno ka, manalangin ka, kung wala ka naman faith, hindi mo makukuha yan. Sabi ko nga, Lord, ano ba, magka-altar call ba ako? Wala ako nararamdaman. Pakita mo nga. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, magsalita ka lang, tuloy mo lang. Itinuloy ko. Ayan, nag-come forward ako. May nag-come forward. Lahat na. May tumayo. Hindi naman kaskat sa harap. Oh. Ganun yun. Hindi mo makukuha ang isang bagay pagdating sa ganyan kung wala kang anointing, kahit anong galing mo magsalita. Totoo.
Pag walang makinig, pag walang anointing, hindi mo alam eh. Kasi kung sasabihin mo oo, kailangan maranasan mo yung anointing. Huwag mong kukunin yung trabaho ng pastor na wala kang anointing. Member ka, nagmamagaling ka sa pastor mong asawa, kunyari. Buti na lang, hindi naman ganun siguro si Del. Hindi mo No? sure. May mga pastor's wife, mas magaling pa eh, mas nodes, mas marami pang knowledge eh. Ay, knowledge. Oh. Gets, no? Merong ganun eh. Hindi naman ganun si Del, konti lang. No? Ganun pa din. Ngayon, Raulo ka ito yan, ha? Sabi mo- Respeto naman, ha? Sabi niya, hindi mo ganun. Oh, makinig kayo, naka-broadcast tayo. Huwag ganyan. Hindi ganun. Oh, so, mga kapatid, hindi pwedeng mas magaling pa yung member sa pastor o yung pastor mas magaling pa sa miyembro. Hindi pinag-uusapan ng galing dyan. Ang pinag-uusapan dito, yung anointing. Alam mo, kahit magaling ka, maalam ka sa Biblia, kung wala kang anointing ng Panginoon, hindi tayo tatagal dito. Amen. Huwag na natin pag-usapan yung number. Obvious naman, konti lang tayo. Pero tingnan mo na aabot nating mga churches. Yes, sir. Amen ba? Oh. Purihin ang Lord, nagkaroon tayo ng opportunity maging guest speaker. Hindi ako natutuwa yung dahil guest speaker ako. Hindi, natutuwa ako dahil na ibabahagi ang tamang aral. Kasi marami tinuturo yung mga churches, paulit-ulit lang eh. Sawa na yung mga miyembro. O ito ba, tinuro to ganyan? Ganyan ba sila magturo? Tama ba? Ulitin mo. Mark 16:17. English, basahin mo. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Tama ba? Amen. Yan ang problema eh. Oh, merong signs and wonders ang church. Hindi ba meron tayo? Amen. Meron nga dyan, hindi na natin church. Sinabi ko, magpapastor, dalawa pa sila. Di ba sinabi ko sa FOJ noon? Oh, nagkatotoo ba? Hindi. Totoo. Meron din isang church, sinabi ko, dadating ang araw. Yung church nyo, tatalunin ng main. Mas malaki pa kaysa dun sa main. Oh, hindi ba nagkatotoo yun? Oh. Meron ba ako sinabi? Kung sa akin galing yun, hindi mangyayari yun. Amen. Oh. Amen. Kaya mga kapatid, maganda yung may natututunan tayo sa Biblia, na-apply, pati prophecy. Hindi ba signs and wonders yan, yung nanguhula? Hindi pang hula, nagpapahayag. Nagpe-predict. Hindi hula, guess. Kasi pag sinabi mong hula sa Tagalog, naghuhula ka, you are just guessing. Yes. Guess Naintindihan mo? Guess what? Guess what? Are you listening? Amen. Para ka may sakit, alisin mo nga yan. Parang na orthopedic. Si Arroyo yun. Si makapag... Naka-wheelchair na. Ngayon, punta tayo sa Acts chapter 12. Mga kapatid, mapansin nyo, sa actual experience sa Biblia, kinukwento ko sa inyo yung totoo. Tama ba? Katulad sa FOJ, katulad sa ibang churches, hindi ko na binanggit, baka ma-offend. Totoo naman. Tungkol sa pera, meron ganun. May mata pobre. Meron naggagaling-galingan, face sa pastor. Unang kita ko pa lang, may spirit of Diotrephes. Gusto siya lagi nangunguna. Kaya lang asawa siya ng isang kaibigan natin. Kaya hindi ko pinagsabihan. Pupunta pa sa pulpito yun. Ako yung ganun nyo, ganito, ganyan. Naalala mo yun? Diba? Hindi ko nang banggitin kung saan. No? Kita ko eh. Hindi ako nagja-judge kasi nire-reveal ni Lord eh. Acts chapter 12, namatay si Apostle John. Half-brother ni Jesus Christ, si John, pinatay sa espada, pinugutan ng ulo yun. Pinatay din yung half-brother niya, si James. Dito sa verse 2, Acts chapter 12, verse 2, basa, Tagalog. At pinatay, bilis. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Tama? Tama ba? Tama. O, tingnan mo yung Mateo chapter 4.
Verse 21, kung naaalala ko tama. Sige. Magpinsan yan magkapatid yan half brothers. Sige, basa. And going from there, he saw the two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. So magkapatid yan. Si James o Santiago at si Juan. Matthew 4:21. Tagalog, basa. Yes. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan. Oh, hindi ba tama yung Acts chapter 12? O, sige, balik tayo sa Acts chapter 12, verse 2, di ba? So, tuwang-tuwa si Herod, pati mga Hudyong, mga walang kwenta. Maraming tao ngayon, daig pa yung Hudyo Sino ang gusto nyo? Si Jesus o si Barabas? Barabas! O, tingnan mo yung politika natin ngayon. Sino ang gusto nila? Estas. Si SP Alan Cayetano? O yung Maleta Gang? O yung mga ganon, parang ganon. O, di ba? Wala man ako binanggit kung sino yun. Wala man ako pakialam. Naintindihan niyo ako, mga kapatid. Amen. O. Kaya sabi ni Herod, ipakulong natin si Pedro. Kasi ipinapangaral niya yung kanyang Jesus. Tingnan niyo yung verse 5, galit na galit si Herod. Naikulong si Pedro, ang role ng church, pag wala kayong may tulong, manalangin. Verse 5. Sige, basa. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Napakalaking bagay ang panalangin. Basa. Tagalog, verse 5. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. So, yung ecclesia o church, another word for church, the believers. Kasi noong mga panahon na yon, ang Roman Catholic Church at yung nung hindi pa siya Roman Christian Church, ginagamit yung salitang church. Pero actually, another word for church, called ones, mga tinawag mula sa digib, mga believers. Ganun lang kasimple yun. Kung gagawin natin English, ganito ang pagkasabi sa second sentence. But prayer was made without ceasing of the believers unto God for him. Nakita niya? Amen. Kinausap mo ba, Toyang, Pag nakaklose ako. sa Bible? Yes. Good. Nakita niyo? Amen. So, nakulong si Pedro sa pamamagitan ni Herod. Verse 6. Basa Tagalog, bilis. Verse 6. Bilis. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi rin yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal. Oh, nakita niyo? Kinulong. Politika Politika, nagalit sila kay Heso Kristo. Yung Jesus na Kristo, hindi yung Jesus sa politika. Wala akong pakialam doon, O sige, verse 6. Jesus Kristo, hindi Christus. Di ba? So, ayan. Sige, tuloy. Nakakulong. Nakakulong sa dalawang sundalo o kawal. Tapos, ano sabi? Sige, tuloy. Na nagagapos ng dalawang tanikala. Tanikala, another word for tanikala, chain, kadena. Sige, tuloy. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. Sabihin, kung may kwarto yon, meron na siyang kadena de amor, na nakatali, may kadena, hindi pa sila nakontento. May kawal sa loob, may kawal pa sa labas. Isipin nyo, si Pedro yan,
kinadena. Verse 7. Tingnan nyo, sige. And behold, the angel of the Lord, tingnan nyo, came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side. Ibig sabihin, hinampas niya yung tagiliran ni Pedro, pero hindi siya yung hinampas, yung kadena. And raised him up, saying, Arise up quickly. O, ano nangyari? His chains fell off from his hands. Pumasok ang anghel ng Panginoon. Sige, verse 7, Tagalog, para mas maintindihan. Minsan kasi, hindi naintindihan yung King James. No? King James. Tuloy. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, Magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Verse 8. At sinabi sa kanya ng anghel, Magbigkis ka, at itali mo ang iyong mga pangyapak, at gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, Isuot mo sa iyo ang damit mo, at sumunod ka sa akin. Marami sa atin, minsan ang anghel, hindi lang sa preso, minsan ginagamit yung salitang angelos sa Greek. Kasi New Testament to, angels. Minsan ang meaning niya, mensahero. Amen. Pag mayroong mensahero at nakita mo tinuturo ang Biblia, yung tama lang, makikita mo ang anointing, nililid ka ron, sumunod ka. Mahalata mo naman yun kung nanloloko lang na mensahero, mukhang pera. Totoo. Mga kapatid, sumunod kayo. Basta utos ng Diyos, sumunod kayo. Pero pag hindi utos ng Diyos, salita lang yan, huwag niyong pakinggan yan. Kasi maraming manloloko eh. Amen. Oh. Tingnan nyo, mansahero ng Diyos yan. Angel of the Lord. Ano unang sinabi? Magdamit ka. Pangalawa, ano sabi? Magsuot ka ng tsinelas, sandalyas. Oh, yung damit, proteksyon. Para hindi ka masilip ng demonyo sa iyong kaubaran. Pangalawa, pakinggan nyo to, sandalyas. Maging handa ka. Ano yun? Bakit? May bubuyo. Pumunta Hindi sa... ka anin yun pag hindi mo nampas. Nampas niya. Sabi niya. Ako'y nampas. Sabi niya. Binabugok. Huwag ka mag-react. Ang style dyan, huwag mong pakinggan, huwag mong pansinin. Habulin ka niya, mamumukhaan ka. Upo ka na. Iharap mo yung electric fan doon. Yun ang technique. Mamumukhaan ka. Bakit? Hindi ba totoo yun sa experience? Tatandaan. Yan ang sabi ko sa'yo. Itutumba ka niya. Di ba sa cartoon, sumusunod yung mga bubuyog? Pero hindi naman totoong magiging araw, tapos tutusukin ka. Magiging Jollibee kapag kinagat ka na. Oh, pakinggan mo. So, kasi ginugulo niya yung sarili niya sa salita ng Diyos, kaya inaano ko yung bubuyog. Keep still. Dami niyang distraction. Suot ng sandalyas, magdamit ka. Yan ang ginagawa ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Naintindihan niyo ako? Amen. At anong ginawa niya? Sumunod siya, verse 9. At siya'y lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain. O, ano pa? Yun lang? Verse 10. At ng kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila
At sila'y nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan. At pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. Ano sabi? Verse 11. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, "Ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo." Sino naka-experience nito? Yung verse 11. Ako, si Del. Lahat tayo. Nung nanggaling ako, daldal na naman, lahat tayo, wala naman ako sinabi lahat. Kita nyo? Huwag yung daldal ng daldal, hindi ko naman tinatanong sa'yo. Ang sinabi ko lang, sino nakaranas? Ako at ikaw. Daldal ng daldal eh. Ikaw na kaya mag-preach, alam mo to ba to? Oh. Warning ha, warning. Yung beses ko din sinabi yan. Mga kapatid, naranasan ko to nung nasa Brihino Hospital ako, 2014. May nakausap kaming gwardya, kilala niya yung may-ari, kilala niya yung resident doctor, kilala niya yung mga nurse, kilala niya lahat. Kilala siya. Pero nung pag-uwi na namin, 1 week ako na hospitalized kasi kala namin, high blood lang, mataas ang sugar. Pero ano nangyari? Na-stroke na pala ako nun. Though magpapasalamat na kami ni Del, sabi ko kay Del, sabi mo naman kay ate, magpaano ng cake, magpasalamat. Nagkusang loob naman si Bless, nagpabili ng cake para rin sa guard. Tinanong namin yung pangalan ng guard, kaya hindi ko na alam. Pangalan ng agency, wala raw ganung guard. Sino yung guardyang yun na nag-alalay sa amin nung nag-stroke ako? Anghel ng Panginoon. Kaya, kung ang pundasyon namin ni Del, wala sa Panginoon, lalo-lalo na yung biktimang kagaya ko sa sakit, hindi ako pinakinggan ng Diyos, wala akong faith. Oh, ano? Dapat patay na ako. Pangalawa, hindi kami makakapasok sa ospital ng ganung kadali kung hindi doon sa gwardyang yun. Kahit may medicard ka, Brihino nun is Brihino Hospital sa San Jose. Kaya mga kapatid, kayong mga taga-subaybay, pag-isipan yung maigi. Itong Acts chapter 12 na to, malaking impact nito sa buhay ko. Hindi ako mangangaral nito kung hindi totoo. So yung nangyari kay Pedro, nangyari rin sa amin. Yung nga lang, hindi ako kinlong. Saan ako nakakulong? Sa diabetes, hypertension, at na-stroke ako, sinaloko ng Panginoon. Glory to God. Tama ba? Ngayon, sabihin nyo sa akin, ito ba prepared lesson ko? Hindi. Hindi ko alam ang ituturo ko. Binago ni Lord. Bakit? Para tumaas ang ating hindi blood sugar, hindi blood pressure. Para tumaas ang pananampalataya natin sa Diyos. Mahirap magmagaling. Naniniwala ba kayo pinili ni Lord tong lesson na to? Number 1, ang natutunan natin. Kung ang pundasyon natin at pananampalataya natin ay solid, ano sikreto para makalapit sa Diyos? 3 reason. Pray, pray, pray. Pamamagitan ng ano? Salita ng Diyos. Faith, faith, faith. Tingnan nyo, bakit faith? Saan ba nakukuha ang faith? Tingnan mo nga Romans 10:17 Tagalog. Kasi yung iba nagyayabang, mataas ang pananampalataya ko. Tama yun. Pero hindi sa iyo yun, galing sa Diyos. Amen. Paano ka nagkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Basa. Kaya nga, ang paniniwalay ng gagaling... pakipalitan yung salitang paniniwalay. Marami naniniwala, mali naman. Pananampalataya. Ulit. Kaya nga, sige. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa... Saan?
pakikinig. At At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. salita ng Diyos. Amen. Sino ba ang salita ng Diyos? Si Kristo. Amen. Kaya wala tayong malaki pananampalataya, kalukuhan nyo sa Bible at galing. Pati faith. Kasi pag hindi mo nilagay sa Bible, mali-mali ang paniwala. Diba sabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa Hudyo, ang sabi niya, bakit kayo naniniwala sa pamamagitan ng inyong tradisyon, sinisira nyo kautusan ng Diyos? Dahil sa inyong nakagisnang tradisyon. Mali eh. Tama ba yung, huwag kayong ma-offend sa akin, mga Roman Catholic. Yung sinasamba nyo, binubuhat nyo, rebulto, nilalagay nyo pa ng ilaw, bulaklak. Oh, hindi naman Diyos yung gawa lang ng tao yun. Totoo naman eh. Hindi ko huwag kayong magagalit sa akin. Kaya sabi ko, mga ka-Roman Catholic, huwag kayong magagalit. Kasi kung hindi ko sasabihin yung totoo, di ba magalit kayo sa akin? Totoo naman, inukit na kahoy, inukit na bato. Hindi ba ginagamit yung panggatong, sabi ni Pablo? Nilalagay nyo sa anyong 4 na paang hayop o kaya 2 paang tao. Ngunit hindi naman sila Diyos. Oh. Tayo ba? Sasabihin nyo, ay, pinagdadasal namin parang mahal sa buhay. Pag kayo ba nagdadasal sa mahal sa buhay nyo, nilalagay nyo ng bulaklak yung picture, alam ko yung patay, oo. Sige nga. Oh. Bakit kayo magsasamba ng rebulto? Ay, hindi namin sinasamba. Ginagalang. O, bakit pinakarosa nyo, nilalagay nyo yung bulaklak? Oh. Totoo naman eh, bakit? Larawang kupas. Di ba? Mga kapatid, tapos minsan ang mukha ni Jesus mukhang kamukha ni Michael Jackson. Minsan kamukha ng bakla. Oh. May lipstick pa. Golden hair. Daig pa si Dolly Parton. Mag-makeup. Hindi mga kapatid, talagang prangka lang ako. Kaya sabi dito sa verse 11, napakaganda ng mga katuruan sa Biblia, ang layo sa tradisyon. Verse 11, rampant ang pagpapakita ng anghel ng Diyos. Verse 11, basa, Acts chapter 12, verse 11. Acts. Bilis. Oh. At nang si Pedro ay, basa. Paki-close up nga anak ko, baka. Nakaklose up. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Alam niyo, pag may problema at naging solusyon kayo sa may problema, lalo na paglingkod ng Diyos, tandaan niyo, pag kayo nagka-problema, sasaluhin din kayo ng Diyos. Amen. Kaya lahat ng mabait sa akin, yung hiningan ko ng tulong, tapos tinulungan kami, hindi dahil para huwag ka magbayad pagka-pera, lahat tinutulungan ng Diyos. O magkakabahay na kayo. Hindi matatapos ang taon. Amen. Pumunta kayo sa Redwoods, may pinadala ako kay Michael. True pag-ibig. Oh, Michael narinig mo yung salita ko. May garahe. Pinadala ko sa kanya yung picture. May cellphone number. Oh. Mga kapatid, ako, hindi ako magsasalita na walang batayan sa Biblia. Hello? Malapit-lapit na. Kung hindi itong year na to, next year, hindi pwede. Kasi may mga gastusin pa sa pag-aaral. Pag graduate ka, sigurado. Amen. Pareho kayo ni Toyang, sa una lang ang hirap. Pagkatapos, tingnan mo, bulusok ang blessing. Amen. Susuportahan niyo ba yung pastor niyo, yung church? Amen. Oh. Bakit isa lang yung nag-amen? Amen. So nakita niyo, no? Basa, verse 11. When Peter, at nang si Pedro, At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ibig sabihin nakalabas na sila. Sige. ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay
Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Oh. Naging pag-asa yung patotoo. Ako, na-hospitalize ako. Sino yung nag-alalay sa amin? Pag labas na namin, hindi nakilala yung guard. Samantala nung pumasok kami, hi doc, hi, kilala siya, pati pangalan. Tapos nung magpapaalam kami, gusto namin bigyan ng cake man lang, pasasalamat. Sa akin, malaking bagay yung mo siya, yung nagdala ng wheelchair, nakaupo ako. Nagtulak ng wheelchair. Lahat kilala siya, lahat kilala niya. Pagbalik namin, paglabas ng ospital, hindi siya, walang ganung pangalan, walang ganung agency. O, tanungin niyo ako, hindi ba Himalayan? Amen. Huwag niyong sasabihin sa akin, kagaya ni Nora Honor, walang himala. Sa amin, merong himala. Amen. Amen. Sabi ng Bible Glory to God. Yung mga tinatawanan ako, tingnan mo nangyari. Lahat na nang mamata sa akin, tingnan mo nangyari. Hindi ako natutuwa, may nangyari sa kanila. Pero tinawanan ako, mensahero ako ng Diyos Buti kung mensahero ako ni Satanas. Ako ba nagsabi niyan? Biblia nagsalita. Babaliwalay mo salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi sa mga banal, kung hindi sa mga makasalanan, kagaya ko, kagaya mo, kagaya ng lahat ng tao. Ba't iiwas ka sa salita ng Diyos? Tama ba? Good morning! Kamusta na? Teacher. Kaya kung teacher siya, papansinin ako. Teacher din ako Oh. Teacher din akong Biblia. Hindi lang salita ng Diyos. Oh. May na-bless ba kayo dito? Amen. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang tayo. I hope na-bless kayo sa lesson. Amen. Amen. Meron akong hihingin sa inyo. May hihingin ako sa inyo. Kung meron kayong dinadala, sa inyong problema, mga kapatid, paki-connect mo nga ulit itong connecting. Tingnan nyo dyan. Kino-connect ko Yan, nakakonect na. Tama? Ako. Okay, kaya ang gusto ko sa'yo Iya, kapatid na Iya. Maaaring siya, pamangking ko, kay Del o sa'yo, Mase. Sa'yo, Michael. Pero bilang sa Panginoon, kapatid. Amen. Si Iya, kapatid din sa Panginoon. Si Toya, anak ko, pero kapatid ko pa rin sa Panginoon. Amen. Kasi believer Amen. Mga kapatid Pag hindi ka believer yan, hindi na kita kakausap. Sabi ka na, ang iyabang. Kabiro lang, joke lang yun. Ngayon mga kapatid, aawit tayo ng isang kanta na alam kong kailangan natin ngayon. Tayo'y tumayo. Sa yung mic. Ayaw, ba't may ayaw? Teka, hindi ako mapapahiya. Dahil may Diyos ako. Sandali Kayo'y pumikit. Sa nakita niyong karanasan namin, naniniwala ba kayo ang Diyos nakikinig sa panalangin? Amen. Supernatural. Amen ba? Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo ka. Paggalang. Alam kong may nagagawa. Pakilaksan. Ang Diyos. Kung ako magtatapat at sa Kanya maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sabay-sabay.
ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam niyo ba na pag may panahon kayo sa Diyos, pumunta rito, may panahon din ang Diyos sa inyo. Sabi ni Jesus, nakita niya si Juan at si Pedro. Tinanong sila, hindi ba kayo pwede magpagal kahit isang oras? Di ba yung praise and worship natin? Wala pa naman 2 oras. Amen ba? Kaya kung gusto nyo maglingkod sa pamamagitan ng praise and worship, thanksgiving, gawin nyo. Hindi sayang ang panahon habang may pagkakataon. Pakinggan. O pag-ibig, ringgin ng Diyos ang samo mo. Amen ba? Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. God bless, mga kapatid. Closing prayer. Sige po, no, tayo po muna ay mag-closing prayer, no, para po sa pagtatapos ng ating gawain. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito. At maraming salamat po sa patuloy na paggamit kay Pastor Vic para po sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dalangin namin na yung mga nalaman po namin ngayon, yung mga natutunan po namin ngayon, Panginoon, ay isa buhay po namin, Panginoon. Isa puso at isa-isipan namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po dahil patuloy kang naghahari sa iyong gawain na ito, patuloy kang naghahari sa church na ito, sa bawat pamilya, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyong habag, sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Muli, maraming salamat po dahil nagtagumpay po ang iyong gawain nang ikaw po ang aming itinataas,
Ikaw po ang aming pinupuri, Panginoon. Hallelujah. Muli maraming salamat po. Ibinabalik ko po namin sa iyo pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah. Lord God. Sige po, dito na po natatapos ang ating gawain po, At tunay nga na maraming salamat po sa ating Panginoon. At magandang tanghali po sa ating lahat. At see you po on next Sunday. Same channel, same account. Bye-bye po. Amen, amen, amen.